Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ako po si Brother Michael. O si God. Ako po si John. At this is going to be our 12th episode ng The Hindi Masyadong Late Night After Session Fellowship. So, maraming salamat po sa mga nakikinig sa aming program. Nawa patuloy po na nakakakuha po tayo ng insight sa Panginoon. At the same time, nawa nakakatulong po ang ating programa para magkaroon po tayo ng understanding at tunay na pagkilala sa ating Diyos. Bago po ang lahat, tayo po ay mag-umpisa ng panalangin. Sige po, Brother God, pakilid po ang ating prayer. Hello, Brother God, pakilid yung prayer natin. Tayo po yung manalangin. Namin na sa langit ang mga prayer God. Salamat naman sa araw nito. Kinayan niyo po ang mga prayer God naman na matipon-tipon naman dito mas yung harapan. Yun yung mga pag-usapan ng mga prayer God naman yung mga salita. Tulungan niyo po mga prayer God naman na aking manawa. Ayaw mo nawaan pa yung mga salita. Yun yung may kamadakila naman. Kabayan niyo po yung manabal ng Espiritu Santo ma. Tinimalas niyo po ma. Yung mga saring kalooban naman. Pati yung mga may task na sa iba at sa inyo. Salamat naman sa dakilang pangalan. Sa pangalan po ng Apang Jesus. Amen. Okay. So, kamusta ang Youth Fellowship? Fellowship ka lang dyan. Fellowship, kila dyan? Change lang yung scenery. So, kamusta ang fellowship? Ang Youth Fellowship? Nireview namin yung mga youth kasi hindi sila nakadalo ng Friday since yung tinuro kanina is mostly connected sa nung tinuro sa Friday. Kaya parang share lang kami kung ano yung tinuro ng Friday. Okay. Yun lang? So, anong madadagdag mo doon dyan? Ano ba? Para siguro nagkaroon na kami ng konting recap sa ganina. Konting recap sa worship service ngayon na umaga. Dahil na dun sa part ng first picture natin kay Pastor Jong. Kasi naging experience nila during picture kay Pastor Jong sa parang nahirapan sila mag-i-understand sa part ni Pastor Jong. So, nagkaroon lang ng konting sharing doon ng mga natutunan namin. At ayun lang. So, nagkakaroon sila ng kahirapan na ano daw bang di nila naintindihan sa worship service kanina? Parang general. Yung buong first part ata nawala yung isip niya. Yung buong wala silang naintindihan? Yung sabi niya Ito pa sila. Mostly lalo na sa part ng kahirapan ng panganak ng mga babae. Bakit? Bakit buntis na daw ba sila? Di ba nila, ano ba? Parang, kasi parang, di ba, kasi kung di nila naunawaan, hindi rin nila naintindihan ng second part ng worship service. Parang ganun. Because I think, ang first tsaka second part ng worship service natin is always connected. Diba?
Ano ba ang mga naging ano nila, katanungan nila bukod do sa ano sa panganganak? Ano bang understanding nila doon? Ano bang hindi nila naiintindihan doon? Na-take in nila for physically. Kung ano yung meaning nun. Kaya parang, nandito na sila kung bakit. Yung, parang kung bakit siya connected sa ating pagkamatay muli sa ating buong pagkatao. Okay, so paano nyo niresolve ba yun? Okay, ano, or parang ako share ko lang. So, yun ang pag-usapan natin. So, paano nyo, sa pagkakaintindi nyo, ano yung, 'di ba? Ano yung significant meaning ng first part ng worship service? Hmm. Ano? Ano, di nyo rin naintindihan? Okay, kung babasa natin yung first part sa first verse na binigay sa atin sa Genesis chapter 3 verse 16. Nakasulat na doon. To the woman he said, I will greatly increase your labor pains. With pain you will give birth to children. You will want to contract one, but he will dominate you. So, feeling ko kasi dito yung the pain o yung pag-endure ng pag-give birth sa babaeng physically. So, dahil doon, siguro, doon siya nag-focus, physically, hindi pa nila nararamdaman ng give birth. Pero sabi kasi, yung birth na tinutukoy dito is hindi yung literal na panganak na binanggit. But sabi daw, that ito yung resemble ng the death of Jesus from the cross and the resurrection from death with Jesus Christ. Parang siguro sa time na to, naisip ko kung gaano to ka-close sa tema natin, especially in this year, is tungkol sa about carrying your cross, following Jesus, and deny yourself, carrying your cross, and just follow Jesus. So, ayun na lang, bunggit na kami yun. And then, pinagawa din na ba't nila kailangan to na experience. Bunggit nga, we have to experience the pain of the child or yung spiritual meaning para kung gusto natin if we want to be in Christ, of course, kailangan natin experience yung mga ganyan. Dahil itong stuff na to, ito yung pinlaan nito sa una pa lang na us in His ways. Ayun. Okay. Ano, yun lang? Paano naging connected yun sa sa death and resurrection ni Jesus Christ? Kasi, kung isipin natin na parang mostly i-explain sa atin kung paano maging born again as a Christian. Kaya nabanggit kanina yung death and resurrection ni Jesus Christ. Kasi, diba, tinuro sa atin na all we need is faith lang talaga. Because Jesus Christ has fulfilled na everything. Saan, diba, tinuko ito na Jesus doesn't have old self or parang sin to die on the cross. But, ang nangyayari is like, sa atin yung na-absorb. Kaya parang sa kanya na is na sa atin. And problem is, di ba, na parang hindi natin alam yun or parang hindi natin kita yun na parang na-take for granted siya. Sinasabi natin na
parang hindi tayo naniniwala na patay na tayo sa ating buong pagkatao. Kaya napakahalaga ng water baptism kasi 'di ba yun yung tatak natin na kasama natin siyang namatay. Kaya 'di ba kaya like being a new person, like parang you're putting on Christ. And it's hard kung hindi natin papatayin tong lumang pagkatao and i-deny natin. That's why yung child labor, an example doon, di ba? Doon sa Genesis chapter 6, ay sinabi doon sa Genesis chapter 3 verse 16 na yung panganganak ng mga bata, it will be hard. Kasi ganun din kahirap na panganak na muli ang isang mananampalataya na kung saan i-deny natin kasi bilang tao, mahirap talaga eh. Kasi alam mo yun, lahat ng mga gusto natin, lahat ng gusto ng mga katawan natin, i-deny natin. And ayun yung pinakaayaw natin. Kaya siguro, kaya sinabi yung Genesis chapter 3 verse 16. Tama siya na katulad ng isang panganganak ng babae. It's like same with us in our situation na parang unless na hindi natin na-admit or maniwala dun sa kamatayan na ginawa ng alam mo yun, parang we will be stuck dito sa itong physical mind natin. Kasi nasa world tayo eh. Like we need money, food, we need itong physical things. But ang nangyayari, nasa stay tayo dito. Kaysa sa parang we look things from nasa langit. Diba? Kaya nga, napaka-bless natin kasi parang pinulfill na ni Jesus Christ yung natin kaya. Just hindi talaga natin kaya. Kaya kailangan lang talaga natin yung faith. Okay. So, kung kung ito nga ay yung panganganak na tinutukoy nito is tumutukoy nga dun sa death and resurrection ni Jesus Christ, and yeah, minention nyo nga yung water baptism, di ba? Paano? Like, how? Paano natin yun nga eh. It's like parang, paano ba natin, kumbaga, mararanasan talaga yung pagkasilang ng muli na yon. Like, pinaliwanag nyo ba na ito dapat ang mangyari? And if so, ano yung mga dapat na asahan nating mangyayari? Kasi 'di ba? Like again, water baptism is not just a sign, 'di ba? Of kumbaga saying you are now in Christ. Pero it is one of God's first step and one of the righteousness of God para gawin ng bawat po sa atin, 'di ba? So, paano 'yun? Kasi may mga kapatiran pa rin tayo, especially sa inyo, sa mga youth na I don't know, nabautismo ba sila kanina? Kasi 'di ba, kung hindi pa sila nababautismohan, sabi hindi pa rin nila naunawaan. And then it's like parang lumilipas lang yung araw, they will just forget it. Na as a believer, bilang isang mananampalataya, you need to be baptized. And it's part of being born again. 'Di ba? So, ano ba yung kumbaga ano ba yung mga paraan para mamatay talaga tayo? Like, ano ba yung mga dapat nating gawin para mamatay tayo? Kasi nabanggit nyo ba sa mga hindi pa nakakunawa na itong
sinabi niyo ba sa kanila na dapat maranasan natin tong parang katulad ng isang babaeng nanganganak? Yung ba ang na-share ninyo? Yung ba ang sinabi ninyo kanina? Nandito sila na hindi nila alam na ito yung dadaanan nila. Or parang, lalo na as a youth, like, maraming temptations or like, parang, dreams sa mundo na to. Kaya, parang sinasabi ko, parang, share namin na it will really be hard. Yan, katulad nga, parang ina-emphasize lang talaga yung So, yun nga, kung mahirap siya, pinaliwanag nyo ba bakit siya mahirap? Yes. And then, kung pinaliwanag nyo na mahirap siya, dapat, alam ba nila na dapat natin ito pagdaanan talaga? Yes. So, kung nabanggit nyo yun, ano nga yung mga dapat, yung ini-expect mong mararanasan mo? 'Di ba? Ano ba yung kumbaga para masabi mo na ikaw ay isang dumadaan sa proseso na parang natutulad sa isang babaeng nanganganak. Ano yung kumbaga ano yung mga gagawin ano yung mga gagawin mo? Kasi hindi natin pwedeng sabihin na kapag may naranasan ka struggle sa buhay, yun na ba yung process na ikaw ay nasa proseso na tulad ng isang babaeng nakakaranas ng panganak? 'Di ba? Ano yung mga mararanasan natin? Ano yung mga dapat natin pagdaanan? Na nasabi niyo ba sa kanila? Sabi niyo ba? Kasi baka magulat sila. Alam mo 'yun? Kasi I think we should know ano yung mga dapat nating gawin. 'Di ba? How to deny. Kasi I think God knows that kasi kung uunawain natin, 'di ba? Tandaan po natin kung sinasabi natin na yung sa Genesis chapter 3 verse 16 ay kagaya ng ay katulad ng naranasan ng ating Panginoon Jesucristo na nabautismuhan, namatay at nabuhay na muli, 'di ba? There's a process. 'Di ba? There's a way na inahayag o inilatag ang Diyos. Paano natin mararanasan talaga yung process of a woman in labor. Hindi to parang alam mo yun na kasi dito natin mauunawaan kung talagang kilala rin natin ang Diyos 'Di ba? Alam niyo ba yung kasabihang blind faith? Alam niyo ba yung kasabihang yan? Blind faith? Ha? Hindi familiar masyado. So, anong pagkakaintindi mo doon? Blind faith, siguro, may pinaniniwalaan ka, kaso hindi mo alam yung direction. Exactly. Kaya siya tinawag na blind faith. You are following someone even though hindi mo siya kilala. Diba? You are, kumbaga, may sinusundan ka, pero hindi mo siya lubos sa kilala. And yet, our faith is not considered like that. We are not parang following or following Jesus Christ in a blind faith situation. Tulad nga na sinabi, 'di ba? If bago tayo tumalon doon sa second part, 'di ba? This is also the part na we should really know our God.
Because if we really know our God, through His words, hindi lang niya tayo dinadirect eh. He also giving us instructions, ways, how to do something, 'di ba? Because tandaan natin, uh, His words are the true words, katotohanan. Meaning, uh, every word that we receive from God is the truth. So, and I think tulad kanina, merong sinabi yung Panginoon sa atin how we can experience this um uh to be born again like a woman in labor. Hindi siya bigla na lang darating sa like parang hihintayin natin. No, we will do it. 'Di ba? Nakuha niyo ba yung kanina? Di ba? There is like parang a process to say that we are now kumbaga in the process of a woman in labor. Kumbaga yung tinuturo na sa atin is to be yun nga the process of being born again. And saan natin mababasa yon? Sa Colossians chapter 3 verse 1 up to 10. 'Di ba? Sabi dito, 'di ba? Kung unawain natin, ang sabi dito, this is how we can deny ourselves. 'Di ba? Tulad kanina kung naunawa natin, 'di ba? Hindi tayo kasi pag sinabi mo kasing born again, you die and resurrected. Tama ba? Kaya nga tinawag na born again eh. 'Di ba? It's like kagaya lang nung Thursday, revival night. Revival. You've been dead and then you've been raised again or rose again from your death, 'di ba? Ngayon, kung hindi mo unawaan 'to ng mga kabataan, I'm sorry to say, hindi nila naiintindihan na revival. They did not experience revival. And kung hindi nila naiintindihan kanina, how can they experience or how can they, experience be born again? 'Di ba? Sabi nga dito sa talata na binanggit natin, 'di ba? Sa verse 1, kung kaya nga muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. See, ito yung first, 'di ba? Oh. Then kailan natin tingnan to sa buhay natin Panginoong Hesus, 'di ba? After Jesus Christ received water baptism, 'di ba? Ano ba sinisimbolo nung water baptism ni Jesus Christ? Ano sinisimbolo? Ha? Ano? Hindi niyo ba alam bakit nabautismo si Jesus Christ? Nabautismo si Jesus Christ? Yeah. Bakit? Dahil may kasalanan siya? Dahil yung kalooban naman. Kaya nga, kalooban nga talaga ng Ama, pero bakit nga siya nagpabautismo? Kasi 'di ba, bakit ba tayo nagpapabaptize? Para makita sa kamatayan ni Jesus. Makiisa sa kamatayan ni Jesus? So, bakit nagpabaptize si Jesus? Namatay nga siya sa baptism.
Kasi kung kung sinasabi mong water baptism, nakaisa tayo sa kamatayan ni Jesus, namatay si Jesus Christ sa cross. So, paano naging ang water baptism pakikisa sa kamatayan ni Jesus Christ? Brother John, bakit nabautismo si Jesus Christ? Bakit nagpabaptize? Kasi marumi siya? Kailangan niyang maligo? It is to receive the Holy Spirit. To receive the Holy Spirit? Paano yung mga disipulo sa Acts, hindi pa nababautismohan, tumanggap na ng Holy Spirit? O, paano yun? Oh, Brother John, Brother God, bakit nagpabaptize si Jesus Christ? Kasi mainit that time, kaya sabi niya, punta muna ako sa ilog. Hintay ko kayo sumagot. Di ba? Ito yung sinasabi na, we really need to know bakit dati sinusundan si Jesus Christ. Di ba? Dito papasok ngayon, ano ba? Are we believing in Jesus, or are we just following Jesus out of yung blind faith? Kasi di natin alam. Di ba? So, what? Brother God? Bakit ba nagpabaptize si Jesus? Of course, it's connected to his death. Tama. Sa kamatayan. Pero, hindi naman siya, ito yung kailangan natin maunawaan, di ba? Tayo, bilang mga mananampalataya, of course, baptism is, yun nga, to be one with the death and resurrection of Christ, diba? Also a sign that we are following Christ. Ibig sabihin, we are going to follow His footsteps. Pero si Jesus Christ, kaya siya nagpo-baptize, is to cut, diba? Also, To cut his, kumbaga, connection to his physical nature. Remember, bago siya nagpabaptize, karpentero si Jesus Christ. Di ba? Hindi siya nagpabaptize because he's a sinner. But he received baptism to what? Fully do the will of God. Ibig sabihin, no more kumbaga, yun nga, earthly connection from being the son of David, 'di ba? Kasi doon siya galing sa lineage na yun sa lineage ni David, 'di ba? And it's a lineage of men, which is physical, 'di ba? And through his water baptism, he cut it to fully to fully submit to God's will, to do heavenly things. Kaya nga dito sa Colossians 3 verse 1 ito yung unang step to experience the child labor, yung kumbaga yung sakit ng panganak sa isang babae. 'Di ba sabi dito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo. Sino yung tinutukoy dito sa unang part ng sentence? Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, sino tinutukoy dyan?
Ano? Mga binautismo? Binautismohan. Mga nabautismohan? Of course, pwede. Kasi ano eh, mga binuhay na Ah, muli. Pero we can say, tinutukoy nito, mga mananampalataya. Christian. eh, Di ba? Oh, sabi dito, kung kayo nga'y binuhay na maguli nakalakip, muling binuhay nakalakip ni Kristo, ay next, yung second part ng sentence, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Meaning, ito tinutukoy na ang hanapin ninyo ay ang mga bagay na nasa itaas. Meaning, you will do the will of God the Father. Kaya nga sabi din sa English seek those things which are above. Ibig sabihin, yung mga bagay na nais ng Diyos. And that is also the same thing na when Jesus Christ was baptized, di ba? And when he was rose from the water, di ba? Doon naputol na yung, kumbaga yun nga, yung earthly connection. Like, wala na siyang gagawin na makasanlibutan. Na para sa sanlibutan. Of course, kasi, nung hindi pa siya nababautismuhan, may pera ba si Jesus Christ? Meron? Wala ba? carpenter siya. Of course, meron. At saan niya nakukuha yung pera? Sa pagkakarpentero. Yes. Oh. Meaning he is doing this to what? Of course, kasi nga hindi pa niya time for the ministry, di ba? Hindi pa niya time. So, he's still doing these earthly things. Pero nung nabautismuhan na siya, pinutol na niya 'yon. Kaya nga tingnan mo. Ito, personal take ko lang to ito, pagkakaunawa ko lang. Nung hindi pa nabautismo si Jesus Christ, ang tawag niya sa mama niya, mother, o kaya inay. Mama. Pero nung nabautismo si Jesus Christ, anong tawag niya kay Mary? Babae. Babae, o ginang. Sabi sa English translation, woman. 'Di ba? Kaya nga 'di ba? Kaya nga nung tinanong si Jesus Christ, 'di ba? Ng isang bystander, sabi, mapalad yung babaeng yung babaeng nag-alaga sa iyo, 'di ba? Which is talking to Mary. Pero ano sagot ni Jesus Christ? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? 'Di ba? Nag-reply siya, 'di ba? And then sabi niya, ang aking ina at mga kapatid ay yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yun ang tinuturing niya ngayon mga ina at mga kapatid. So meaning, he really cut the earthly ties. And that is the time when the Holy Spirit came down. 'Di ba? In the form of a dove, kalapate, na bumaba sa kanya. Why? Ano bang ginagawa ng Holy Spirit sa atin? The Holy Spirit is the one who guide us, tell us ano yung nais ng Diyos. Ito yung tinutukoy na seeking those things which are above. O sa Tagalog, ito yung mga dapat nating hanapin ng mga bagay na nasa itaas. So, ang first step is to experience the pain of childbirth, na parang isang babaeng manganganak. You will seek
God's will. Yun lang ang hanapin mo. Yun lang ang focus mo. You will not focus in this world. You will focus on what God wants. Yan ba ang ginagawa ng mga mananampalataya ngayon? Kaya minsan nasasabi nila na, of course tama 'yun. I think I can understand. Sabi nila, hindi ko maintindihan yung turo kanina. Pero tatanungin mo rin, magkakaroon ka rin ng katanungan na pwedeng minsan 'di ba may mga mananampalataya, alam ko naririnig niyo rin, may mga kapatiran tayong sabi na nagsasabi sila, nakakaranas sila ng hirap, nakakaranas sila ng problema. Bakit ganun? 'Di ba? Para may sabi na, ba't ganun? Ba't nararanasan natin na mananampalataya natin? Ito 'yun. Once once you accept water baptism, ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay nasa daanan ng process ng pagiging born again. Ito na yung hirap ng panganak. Kaya tingnan nyo, sa Old Testament, di ba? Kailan ba binigay ni God yung kautusan, yung law? Nung nabautisman sila. Nung nabautisman sila? Sigurado ka? Naman. Yung law, di ba? Oo. Nasa desert na sila. Nung nasa desert sila. Kasi doon bibigay. Pero tama ka doon. When they pass through sa Red Sea, yun yung baptism nila. And pagtapos nila tumawid doon, tsaka nila na-receive yung word of God. Kaya sa nagka-problema. 'Di ba? Habang binibigay pa lang kay Moses, nagkasala na kagad sila. Anong kasalanan nila? Gumawa kagad sila ng Diyos-Diyosan. Oh, pero kung unawaan natin ba sa tingin nila, tama ginagawa nila. Ang tanong. Interpretation nila. Oh, 'di ba? Pero ang tanong, alam ba nila na bautisman sila? Yung mga nasa desert, yung mga Israelita, nung tumawid sila sa Red Sea, alam ba nilang nabautisman sila? Dyan, ano? Alam ba nilang nabautisman sila? Kaya nga, no? Parang tayo lang. Feeling ko hindi. Hindi. Kailan lang natin nalaman na nabautisman sila? Sa New Testament. Nung in-explain pa ni Paul. Parang tayo lang. Oh. 'Di ba? Si Paul pa ang nag-explain na, yung mga Israelita, nabautisman sila noon, hindi lang nila alam. Which is, kumbaga reverse process naman sa atin ngayon, in the present day, nabautisman ka, tapos nakakaranas ka ng problema, hindi mo alam. Bakit? Dito papasok ngayon yun nga eh. You don't have a true faith. You don't know. Hindi mo kilala yung sinusunod mo, yung pinaglilingkuran mo. Yeah, you have blind faith. Kaya nga may mga mananampalataya na nagsabi, 'di ba? Ano ba 'yun kung kailan ako naging Kristiyano, tsaka pa ako nagka-problema. Akala ko magiging maayos yung buhay ko. Hindi nila alam, once you decided to follow Jesus Christ and accepting water baptism, start na yon na you will going to struggle. Ito nga yung start to struggle na panganak. Kumbaga sabi nga kung titingnan natin, 'di ba? Hindi kasi tayo mga babae. Tayo nasa podcast, hindi tayo babae. Pero mapalad daw kasi. Mapalad daw kasi yung misis ko buntis, 'di ba? Pero may terms na tinatawag, sabi niya, contraction. Contraction ba o contraption? Hindi ko alam. Basta ganun na minsan daw yung nagka-cramps, masakit.
Parang ganun, parang masabi ko, parang ito yung first step na yun, parang ito yun. Hindi, kung hindi mo na intindihan yung turo kanina, hindi mo maintindihan na nakakaramdam ka na ng mga cramps, ng mga ano, lalo na pag tinanggap mo si Jesus Christ, na sumunod ka kay Jesus Christ. Ito yung, kumbaga, first step. Kaya nga, di ba, sabi dun sa ano, kung babalikan na natin sa Genesis chapter 3 verse 16. Sabi dito, di ba, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan. At sa iyong asawa'y pahihinod ka, pahihinod ang iyong kalooban. So, dun lang, stop tayo. Dun sa pararamihin ko kung lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan. Doon lang tayo focus. Sa English kasi, sabi dito, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. Yun eh. Yung conception, yun nga, yung mga medyo aray-aray. Kasi ang nanganganak, hindi naman agad masakit. Suka-suka muna. Hindi siya start Sa ulo. Hindi siya start na masakit. Kumbaga nagbi-build Muna, hilo. Yeah, nagbi-build up yung pain. Suka muna, hilo. Oh. Ito yung sinasabi sa atin. And then, balik tayo sa Colossians, sa verse 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Eto na. O, dahil sinabi sa verse 1, hanapin mo yung mga bagay na nasa itaas. Verse 2, ano dapat daw gawin? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ano ibig sabihin nun? Sabi dito sa English, set your affection on things above. Ibig sabihin, ano na talagang focus na doon. At sabi nga dito, 'di ba? Sabi doon, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibaba ng lupa. Ano yung sinasabi nito, 'di ba? Ito na yung sinasabi na, kumbaga talagang, you will deny now the earthly things. Itong mga bagay na nasa sanlibutan, nasa ibabaw ng lupa, hindi mo na kailangang pakilaman. Ang kailangan mo lang gawin, ituon yung isipan mo sa mga bagay na makalangit, sa itaas. Mahirap ba? Mahirap ba? Yes. Hindi ko sure pero nung Friday, parang feeling ko ang konti ng kabataan. Hindi actually nalungkot ako parang hindi ata lahat na nagsayaw na nandun nung Friday. Ang hirap. We need to set our affection on things above, not on things below. Verse 3, sabi dito, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Ginamit na naman yung word, sapagkat kayo'y nangamatay na. So, anong ini-emphasize nito? 'Di ba? Patay ka na. It means, tumanggap ka na ng baptism. 'Di ba? And through water baptism, you died. You died. At sabi nga doon sa verse 3, 'di ba? At ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. When you rose from the water baptism, it is now the life of Christ which is living in you.
It's not your life anymore. So talagang sinasabi na ganito. Ito yung way. This is the process. Verse 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. I think tinutukoy nito yun nga, if we are doing kung ano yung nasa verse 1 up to 3, ito yung magiging result. Because if you are doing all the things which is from above, diba? You are, you are, sabi nga dito pagka si Kristo ay na ating buhay mahayag, ibig sabihin, by doing what is the will of God, the life of Christ is being revealed in you. Dahil yun lang ang ginawa ni Jesus Christ, sundin ang kalooban ng Diyos. And if you are doing the will of God, it's like the life of Christ is being revealed in you. And, sabi nga doon, mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Because our life is in Jesus Christ. Kung ano man yung kaluwalhatiang matatanggap ni Jesus Christ, we, the same, matatanggap natin. Verse 4, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Eto na. Of course, through water baptism, namatay ba talaga tayo? Physical, hindi. Tama? Physical, hindi. It's just like parang water baptism is proclamation that we will die now. It's a proclamation. Pero, sa verse 5, sinasabi dito yung talagang tunay na dapat natin gawin. After water baptism, we need to kill. We need to kill it now. Sabi ito, mortify therefore your members which are upon the earth. Sa English. O sa Tagalog, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ito na yung sinasabi ni Jesus Christ na, deny yourself. You need to deny yourself. Kung talagang namatay ka na, you need to deny yourself every day. Hindi pwedeng namatay ka lang nung nasa tubig ka, tas pag-ahon mo, hindi pa rin napapatay yung sangkap ng katawang lupa mo, which is your sinful body. Ito yung ginagawa ng katawan mo. At ano daw yung ginagawa natin? Sabi na, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga talagang in-urge ko yung mga kapatiran natin, especially yung mga kasama nyo sa youth, magpabaptize. Because without baptism, nakalagay dito. Yung mga iniisip mo, masamang nasa, masamang pita. I'm sorry, kahit nasabihin mong ginagawa mo yan para sa Panginoon, kung hindi mo sinusunod kumbaga yung kalooban ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, which is you need to baptize first before following me. Kasi paano ibibigay ni God sa iyo yung word kung hindi ka pa nababautisman? And I think ito yung reason bakit hindi naiintindihan ng mga kasama nyo. Bakit nagkakaroon sila ng kaisipan na hindi ko maintindihan yung panganganak, yung ganyan, childbearing, ba't di ko maintindihan yung turo ni Pastor? I think this is, ito yun. Why? Because hindi pa rin sila patay. Hindi pa rin nila pinoproclaim, hindi pa rin sila decided. How come tuloy na yung word of God na naririnig nila, mauunawaan nila? Diba?
I hope nawa I hope yung mga listeners natin sa YouTube natin, nawa may mga kabataan doon na makarinig. Lalo na yung mga hindi pa nababautismuhan. Because if you still not yet died, paano papasok yung word? Remember, sabi last Sunday, last Lord's Day, hindi pwedeng pagsamahin si Jesus at si Satan. And if we are still not killing our old self, we are still kumbaga in the devil's possession. Kaya 'di ba? Naisip ko tuloy parang yon, yung mga hindi naiintindihan, para silang yung parable ni Jesus Christ na mga buto na tinapon sa daan. Tapos anong ginawa ng iibon? Tinuka yung mga seed. 'Di ba? Wala. And it's very, kumbaga, yun nga ito lang lagi sinasabi. It's a blessing na nangungusap ang Panginoon sa atin. Pero I think it's not a blessing kung nangungusap sa iyo ang Panginoon tapos di mo naintindihan. Diba? Even worse. Yeah, it's even worse. Diba? And then, continue natin, verse 6. Na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So, if you are still not killing yung mga sangkap ng katawang makasanlibutan, 'di ba? Sabi diyan sa verse 6, darating talaga yung kagalitan ng Diyos. At anong tawag niya? Tawag niya sa mga taong 'yon, anak ng pagsuway. Kasi ayaw nila sumunod. At ayaw nating mangyari 'yon na yung kagalitan ng Diyos yung maranasan natin. 'Di ba? We don't want that. Verse 7, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Inulit na naman ni Pablo. Dati ganun yung buhay natin. Kaya sabi nilakaran nung una, pero ngayon hindi na. That's why we really need to deny it. Pero sabi nga, hindi yun isang araw. Hindi yun instant nung nabautismuhan ka. There's a process. Verse 8, tuloy natin. Datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Reminder na naman sa atin. Pangalawang remind na ni Pablo. Una, patayin ninyo yung mga sangkap, di ba? Ngayon sa verse 8, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Ngayon, layuan naman daw natin. Ito naman lalayuin natin. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. 'Di ba? Tuloy natin verse 9. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. 'Di ba? Kung dun sa 5, we need to kill yung mga flesh, yung mga earthly desires natin. Dito naman sa verse 8, kailangan nating layuin tong iba pang dagdag. Madali ba? Madali ba? Parang madali lang kayo dyan eh. Diba? We need to really separate. Kaya nga kaya kung unawain natin, grabe, 'di ba? We need to kill yung desire ng katawan natin, yung katawang lupa natin. At the same time, kailangan pa nating layuan. So ibig sabihin, merong dalawang yung inside mo, yung inside source mo,
Tapos yung outside source mo. So talagang kailangan nung yun yung process. Kaya nga kung titingnan nyo habang binabasa natin, pasakit ng pasakit yung panganganak. Kanina medyo kirit-kurit lang eh. Ngayon medyo sumasakit na. Kanina, yung laman lang, katawang ibabaw lang. Ngayon, pati yung mga nasa labas na source. Ay, grabe. Nag-ano na siya. Kumbaga, nagle-level up na yung pain. Diba? And then, tuloy natin, verse 9 hanggang 10. Huwag kayong nabasa na natin sa 9. Sabi nga sa 10, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa inyo. Ito na yung sinasabi, ito yung pinaka-importante, 'di ba? We need to put on the new man. Sino yung new man? Sino yung new man? Gusto. Si Jesus Christ, si Christ, tama, 'di ba? Sabi nga dito, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. So, when we say putting on the new man, yun na nga eh. You need to know more about Jesus. Because Jesus is the revelation of the invisible God. Knowing Jesus means knowing also God the Father. Hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi mo makikilala si Kristo. Kaya nga, ang tawag sa atin, Christians. Ano ba sabihin ng Christians? Ng word na Christian, anong sabihin? Diba? The one who follow Christ. Yes. Pero ibig sabihin ba nun, susundan mo lang si Jesus Christ? No, it means, kung anong ginawa ni Jesus Christ, gagawin mo rin. Kung pumunta siya dito, pupunta ka rin. Kung nangaral siya, mangaral ka rin. Basically, whatever Jesus Christ did, you will do the same. Kaya hindi mo pwedeng tawagin sarili mong Christian ka kung hindi ka naman sumusunod kay Kristo. Gumagawa para kay Kristo. Ang tanong, araw-araw ba nating suot yung new man? O baka naman talagang ginawa natin siyang damit na nakahanger Monday to Saturday. Tapos pag linggo susutin. Uniform. Yeah, parang ginawa mong uniform pero ang pasok mo linggo lang. 'Di ba? Nasa church ka lang. Hindi naman natin sa sinasabing damit si Kristo pero like kung example na para siyang damit talaga. 'Di ba? Tuwing linggo lang, special occasion. 'Di ba? That's why ito yung sinasabi na process natin ng panganak. It's not easy. Of course, mararamdaman mo konting pitik lang ng pain. Pero habang tumatagal, ayan na, medyo, bigat parang sakit Kaya nga 'di ba, parang masabi natin na yun nga yung pain of childbirth is like yun nga yung way nung nangyari kay Jesus Christ. From the moment na nanalangin siya sa garden up to his death on the cross. That's yun dapat yung maranasan natin. 'Di ba? We need to experience that. Kasi si Jesus Christ, yung pain na naranasan niya, physically, hindi naman biglang masakit As in talagang nag-i-increase yung pain niya. Same din sa atin.
It will really increase. Sa totoo lang, yung pain. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. You need to endure the pain. Kaya nga masabi ko, yun yung yun yung victory natin. That's the way of our victory against the world. Hindi tayo, ang senyales ng pagiging panalo natin sa sanlibutan, hindi naman yung babagsak yung sanlibutan No. The sign of our victory is enduring it until the second coming of Jesus Christ. Yun ang victory natin bilang mananampalataya. Ngayon, kung yung mga kabataan na hindi pa rin nakakunawa, marinig to, o ma-share ninyo, you need to encourage them na, don't worry, talagang may kahirapan, pero Jesus Christ will be there. He will help us. He will comfort us. Spirit. Diba? Yun yung reason why the Holy Spirit will come. And now, ngayon, tatalo na tayo sa second part ng worship service, 'di ba? Bakit ang naging title ng worship service natin, yung second part natin, Returning to First Love. Combo. Bakit? Palagay nyo, magka-connect ba yung first worship service sa yung second worship service natin? And bakit Returning to First Love yung kumbaga title ng second service? Ano bang naintindihan nyo sa wait lang, magbabibrate lang ako. Love. Alin? Bakit it's connected? Siguro, parang nga kasi, part din na enduring and then remembering bakit nito ginagawa. Why? Ba't yung piniling sa mag-take-place? Ano yung drive sa'yo? Pero ayun yung panghahawakan siguro. During sa process ng carrying your cross, diba? So, anong naintindihan nyo naman sa second part? Sa akin, nakakonect siya dito sa proseso, of course, ng baptism. Deny yourself, carrying your cross, of course, ng Father Jesus. Kasi, sa part ito, dito nagko-come yung enduring. So, enduring sa pagpapasan ng cross. Kailangan natin isipin bakit ba natin pinili sumunod sa Diyos. Ayun yung first love na dapat nating balikan at laging alalahanin. Ba't ba natin itong ginagawa sa mga bagay ito? Ano naman? Ikaw, Brother God. Ano kasi, di ba? Parang motivation. Hindi lang motivation, pero ito yung key role sa pagsunod mo sa Panginoon. Like, ano ba yun? Parang ayun din yung problema sa atin. Wala lang tayo. Parang kasi, di ba, yung love. Parang boost talaga todo lahat. Kaya, nawala yun sa atin. Parang nawala yung drive natin na parang siya. Okay na yun, God? Pero yun nga bakit kung patungkol nga yun sa tulad ng mga sinabi nyo, bakit nga returning to first love?
kung tungkol yun sa denying yourself, killing your old self, diba? Bakit returning to first love? Bumalik ka sa una mong pag-ibig. Ulitin ko, magtatanong ulit. Bakit ulit nagpabaptize si Jesus Christ? Para iba na yung lumang pagkatao, mga old ways niya, and then to follow Christ. Correction ha. Correction. Walang old self si Jesus Christ. Ay. Wala siyang lumang. Pag sinabi mo may luma siya pagkatao, nagkasala si Jesus Christ. Pinutol lang niya yung connection sa kumbaga yung physical yung earthly nature niya, yung human nature niya. So, ano yung kumbaga kung sabi nga sa 'di ba, sa binasa natin sa Matthew, yung baptism is righteousness ni God. Correct? Kalooban ng Diyos yun, katwiran ng Diyos na dapat siya magpabaptize. Pero, di ba? Kaya nagpabaptize si Jesus Christ kasi mahal na mahal niya ang Diyos. At sa sobrang pagmamahal ni Jesus Christ sa Diyos Ama, sinunod niya yung katwiran ng Ama. Sinunod niya yung kalooban ng Ama. In the same way, tayo rin, bakit ba natin ginagawa yung mga bagay na to? Paglilingkod, diba? Yung program na revival night, bakit tumutugtog? Bakit? Kasi 'di ba mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos Ama. And we are doing this because we love him. And we are itong mga ginagawa natin is a sign o show that we love God. Pero yun nga tulad nga nung first part, 'di ba? Yung process ng panganganak, it's also a sign of love. Yung love natin sa Diyos. Pero dumarating kasi sa pagkakataon nga na if we really don't understand, if we really don't know God, we will stop doing this. Kaya kanina na-mention na naman, 'di ba? Dati ang daming mga kabataan, 80, 90 ganun ang bilang, 'di ba? Pero ngayon lapatang 20, 'di ba? Nababawasan. Why? Because they don't understand and they don't know yung pag-ibig na yun na meron sila. Kaya nga do sa main text, 'di ba, sa Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Sinabi ng Panginoon doon, "You never loved me like before. Hindi mo na ako mahal kagaya ng dati." 'Di ba? Ito yung nararanasan natin na if we really do not know Jesus Christ, we really don't know God, darating talaga yung time na hihinto mo yung ginagawa mo. Because you don't believe them, you don't believe God 100%. Kasi alam natin na ang buhay pananampalataya natin is based on faith. 'Di ba? Like I said,
hindi natin nakikita ang Diyos. 'Di ba? Hindi kagaya ng ibang religion, yung mga Diyos nila gwapo, 'di ba? May physical appearance talaga. But Down. sa atin kasi, of course, we know he became man, pero yung physical appearance hindi natin alam. That's why dumadating yung time na nagkakaroon tayo ng kaisipan na totoo, yung ginagawa ba natin totoo? 'Di ba? May patutunguhan ba? Kasi hindi natin nakikita eh. And sabi nga doon tulad nga ng pinag-usapan natin kanina. Bakit ganon? Hindi natin nawawala tayo sa pag-ibig na yun kasi nga hindi natin siya kilala. Hindi natin siya lubos na nakikilala. Yung first time na umibig tayo sa kanya, yung first time na sinasabi nito, ang tingin kasi natin dati, parang kilala na natin siya. 'Di ba? Kaya yung drive mo nandun para maglingkod. Kasi tingin mo, kilala mo talaga siya. Pero no. Without the Word of God, without really understanding His words, darating yung time na, mali yung pagkakaintindi mo. Kaya nga, yun, lagi natin naririnig. Tawa nga. Lagi natin naririnig, di ba? Bakit may mga kapatirang umalis? Bakit may mga kapatirang, di ba, nawawala? Because they don't know God. Akala nila, kilala nila. Kasi, Phoenix nila yung isipan nila na, ito lang siya eh. Period. Remember, our minds could not apprehend God. Hindi natin talaga makikilala ng isang upuan lang ang Diyos unless magre-reveal siya sa'yo. Unless magpapakilala talaga siya sa'yo. Kaya nga ito yung ginagawa ng Espiritu Santo eh. 'Di ba? To help us know God more. Kaya ang ganda nung ang ganda nung ginamit na example kanina, 'di ba? Na ang halos lahat ng mananampalataya prone sa pagkakaroon ng spiritual aneurysm. 'Di ba? Ano ba yung spiritual aneurysm? Ulyanin. 'Di ba? Yung nakakalimutan. Environment. 'Di ba? Kaya nga sabi doon, 'di ba, yung three things na binigay sa atin kanina. Remember, repent, do the first work. 'Di ba? Now, yung first part, yung remember, ito yung kung saan tayo bumagsak eh. Kasi nga akala natin ito lang yung pagkakakilala natin sa Diyos. Kaya bumagsak tayo. Kaya first we should acknowledge it first na tayo ang nagkulang. Na tayo ang mali. We are closing our minds, our head kasi sa mga revelation ni God. Kaya hindi ko alam kung naabutan nyo na yun. Dati kasi meron tayong mga libro sa church. Galing mga libro, mga books ng mga pastors, 'di ba? At nakita ko rin pala na pangit pala 'yon. Kasi yung mga books na to nagawa ng mga pastors. Minsan yung laman ng mga books na 'yon, minsan sinasabi nila ito yung pagkakakilala nila sa Diyos. Yung susunod naman, ito yung pagkakakilala na sa Diyos. Yung susunod naman, ganun din. Ito yung pagkaalam niya sa Diyos. Pero kung tatandaan, kung intindihan natin, pag ikaw, sinabi mo na, yun nga, yung katulad ng libro na, ito lang yung alam, ito yung pagkakakilala mo sa Diyos. Ibig sabihin, hanggang dun lang yung alam mo sa Diyos.
Yeah, you're putting limitation. Pero hindi eh. Si God kasi walang limit. So it means His revelation is never ending. Magpapakilala at magpapakilala siya sa'yo. Kaya nga, tinanggal natin yun eh. Tinanggal sa church natin yung mga books na yun. And we only rely on one book, which is the Bible. Because the Bible is the Word of God. Hindi siya word of men. Diba? Kaya nga, tignan nyo, yung kagandahan nun, doon pa lang nakikita natin na nabuhay ang Diyos. Kasi, ako, ewan ko sa inyo, ilang years na ba kayong mananampalataya? Ako, more than a decade na, 10 years na, pero nagre-reveal pa rin si God. So, never ending. 'Di ba? Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin na walang tao magsabi na kilala na niya ng lubusan ng Diyos. Wala. That's why first we should remember it na ito yung reason bakit eh. And the second part, 'di ba? We need to repent, of course. Ito na yung sinasabi na ito yung pinaunawa sa atin kanina, 'di ba? Na kayo, ano bang pagkakaintindi niyo sa repentance? Kayong dalawa, ano bang pagkakaintindi niyo sa repentance? Ate? Or ngayon? Ngayon. Sa akin yung repentance or may ginagawa din sa akin. Labo ang Yep. gina. Like, di ba before, parang Walang audio, God, walang audio. Hindi ka namin marinig. hello? Mhm. Hello? Yan. Parang yung pagkaintindi ko dati sa like repentance, like yan, hingi lang ng tawad. Okay na. But like siguro nung revival night, nanawaan ko yung parang like repenting is just admitting kung asan ka na. Like parang parang ang tag dito. Yun, yung katulad na binigay na example ni Pastor Jong na lost sheep. Na you're lost. Ginagawa mo. Kaya you will go back to Him. Parang magre-relay ka na sa kanya. Ikaw dyan. Para sa din lang sa akin, sinabi nung this revival night in June 12, bigay sila ng tatlong parables. Yung lost sheep, tapos sinawalan tilak, and then yung prodigal son. Bagong pinupuntuan natin is, repentance is yung panumabalik, I guess, or pagbalik mo. Diba? Yung ginawang example sa una, the first parable about sa lost sheep. Na sa repentance, we are like ships na nawawala. Then, kapag hinahanap tayo, naging katalungan din, diba? Sandali. Pag kinakausap tayo ng Diyos, are we the lost sheep? Kailangan natin i-accept to by saying, yes, I am the lost sheep. So in this way, nagagawa natin mismong repentance. It is to accept that we are lost and then kailangan natin mamabalik. Okay, tama. Of course, we need to acknowledge na nalayo tayo. Kasi yun yung yun yung definition ng 'di ba, ng kasalanan. Ano bang definition ng kasalanan? Nahiwalay ka sa Diyos. So we need to acknowledge that we are sinner. Pag sinabing sinner, hindi yung gumawa ka ng kasalanan ng ganito, nagnakaw ka, nanakit ka, nanaksak ka, pumatay ka, hindi yun.
Pag sinabi mong you're acknowledging yourself as a sinner, nalayo ka sa Diyos. Period. Whatever case na ginawa mo, nalayo ka sa Diyos. Why? Because you do not know Him. Nag-edit him. Diba? You do not know Him. You make your own way. Humiwalay ka. And we need to go back. We need to acknowledge that without God, we are nothing. Na magkaroon tayo ng desire na bumalik sa Kanya at gawin na wag nang lumayo. That is repenting. That is repentance. Hindi mo lang sinasabi sa Diyos na hindi mo na gagawin itong mga bagay na to. Kasi hindi mo talaga magagawa yon. Kasi madalas ganyan tayo, di ba? Lord, hindi ko na babalikan to, lalayuan ko na to. Weh! Ganyan ako mag-repent. Lord, nagawa ko na naman to ngayong araw. Tapos bukas ulit, Lord, nagawa ko na naman. Hindi ganun eh. Kasi hindi talaga natin siya maiiwasan. Paano lang natin maiiwasan yon na hindi magkasala? Pagpatay na tayo. Pero hindi natin magagawa eh. That's why, repentance means, of course, ang lapit kasi. Diba? Kaya nga sabi doon sa Colossians, kailangan natin layuan. Pero of course, dahil nga, we are in the process of ng isang babaeng nanganak, may struggle, mahirap talaga. That's why we need the help of God. Kaya nga ang tunay na repentance, hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Naalis ka na, nalayo ka na, but now hindi ka na bibitaw, hindi ka na lalayo. Kaya nga 'di ba, yung parable ng prodigal son, 'di ba anong ginawa ng prodigal son sa huli? Bumalik siya, 'di ba, sa kanyang ama. 'Di ba? Tatanungin ko kayo. Palagay niyo naglayas kaya siya ulit? Hindi na. Kasi yun ang repentance. In-acknowledge niya na nakagawa siya ng pagkakasala sa kanyang ama, sa Diyos. And he said na sinabi na niya sa kanyang ama na hindi na niya gagawin yon. Of course, hindi niya sinabing direkta yon, pero through his repentance, sinabi niya na hindi na siya aalis. Kasi nakita niya na yung nangyari. 'Di ba? Same thing sa atin na mga mananampalataya. Dapat ganun yung maging mindset natin na hindi na tayo aalis sa Panginoon. Kaya yun nga kaya nga yung pag-ibig natin lumamig kasi umalis tayo. Pag sinabi mo umalis ka doon sa kalooban ng Diyos. At pag umalis ka sa kalooban ng Diyos, that's considered a sin. Kasi umalis ka sa kalooban niya sa katuwiran niya. Remember, when you accepted Jesus Christ in your life, you said already na hindi na ikaw ang masusunod. Tapos humiwalay ka. 'Di ba? Kasalanan. 'Di ba? That's why we need to go back. Kaya nga ano yung third way, 'di ba? Na dapat gawin? Do the first work. Ano yung do the first work? Binigay yung verse natin, 'di ba? Matthew 22 verse 37 up to 40. Ito yung dalawang great commandment, 'di ba? Yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Tapos second, love your neighbor as you love yourself. Kaya sa atin, 'di ba, tinuro kanina, 'di ba? Ano yung pag-ibig na 'yon na kailangan ibalik? Pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig mo sa kapwa mo. Huli lang yung pag-ibig sa sarili mo. Kasi ano bang nangyayari ngayon?
Sarili muna. Baliktad eh. Oo, baliktad. Sarili mo, kapwa mo, tapos baba, Diyos. Yes. Ito yung love na nawala. Nga no. Kasi yung love na ginagawa mo, puro sarili mo. Puro sarili mo. Kaya, ang sakit na naglilingkod ka, pero deep inside, ginagawa mo yun kasi gusto mo, sarili mo lang imbis na ang Diyos mapurit, ikaw lang. That's loving yourself. That's why we need to really understand that. Diba? Kaya nga, yung itong returning to first love, parte pa rin ng process ng isang babaeng dumadaan sa panganganak. Mahirap. Masakit. Hindi siya madali. Pero kaya ba? Kaya. Paano? Mahirap lang. Paano kaya? Ano? Hindi, paano mo kakayanin? Endurance. Of course, you need to endure, pero kung sarili mo lang, hindi ka tatagal. That's why you need the Holy Spirit. Kasi siya yung ano, 'di ba? Ano ba sabi sa atin? The Holy Spirit is the Spirit of God who dwells in us. Siya yung Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Kaya nga kahit may hardship ka, may struggle ka, hindi ka malulungkot, hindi ka hinto. You know why? Kasi kasama mo ang Diyos. Ito yung dapat maunawaan ng nating mga mananampalataya, especially ng mga kabataan ngayon sa church. Kasi ngayon, yung mga kabataan natin sa church, konti struggle. Ang sakit, hindi ko na kaya. Ayaw ko magpabautismo kasi mahirap. Natatawa talaga ako nung sinir yun. Nag-iyakan sila. Ayoko na ata magpabautismo kasi may problema pala eh. Di ba parang, natawa talaga ako. Of course, mahirap kung hindi mo siya maintindihan. Pero, di ba, once you know God, ibig sabihin, once na you have the heart of knowing God, kung nagnanais kang makilala mo ang Diyos, I think you will accept. Kaya nga dapat yung mga kabataan natin na hindi pa nababautismuhan, magkaroon ng drive na mabautismuhan na as soon as possible. Kasi ngayon parang, magbibilang na naman tayo araw. Maalab nung Thursday. Nako, Monday na bukas. Buhay pa ba yan? Revive daw nung Thursday. Baka pagdating ng Lunes, ayan na. Lobat ako eh. Diba? Kailangan natin Kaya minsan natatawa talaga ako eh. May nakita ata ako. Nag-post. Ayan. Praise God! Revive! Revive ako! Parang ganun. Tapos nung Friday, di ko nakita. Yun. Sabi ko, parang may pasok na ba? Sabi ko. Diba? Okay. Kaya mahirap pag emosyon na umiral. We need to, ang kailangan natin, ang Holy Spirit ang sa atin, mag-lead. Kasi, with the Holy Spirit, may sabi kanina with the help of the Holy Spirit, kahit may problema ka, magpapatuloy ka pa din. Yun ang revive.
kahit na may struggle. Sabi nga, di ba, may problema ka sa asawa, may problema ka sa mga anak. So, nadamay na naman yung mga atak-atak na yan. O, yan na. Oh. Anong atak? Anong atak-atak yung Natawa ako. Ay, nako. Ewan ko. Mga atak, nananahimik akong nakaupo. Plantito na kami. Nananahimik akong nakaupo. Yung mga atak-atak na yan. O, mapipigilan. Na-shoutout pa nga yung mga youth eh. Oh. Wow, true faith. Natawa ako dun. Oh. 'Di ba? Oh. Of course, totoo 'yon, may mga atake talaga sa atin, pero magpapatinag ba tayo? May inatake ka ng kalaban, inaro ka. Phew! Niyayaya ka ng barkada mo, mag-SM kayo ng linggo. Magpapa-overcome ka ba? Inatake ka na naman ng kalaban ng araw nung Biyernes. Alis tayo ng Biyernes ng gabi. Magpapatinag ka ba? Oh. Kaya yung mga atak-atak na yan, sa mga yan, yung mga hindi nakakaunawa. Oh, 'di ba? Nagtatawa na tayo pero it's reality in our faith life talaga na maraming inaatake, especially mga kabataan ngayon. Oh. True faith daw mga kabataan. Natawa ako dun. Kanina may dalawang kabataan akong nakita nasa prayer room. Ang ganda na ginagawa. Picture. Pinagsabihan ko, sabi ko, bakit di kayo kasama sa meeting sa taas ng mga kabataan? Sabi nila, meeting lang ng praise and worship yun eh. Tapos sabi ko sana, paano kayo? Diba, dancers kayo? Wala kayong meeting? Wala kayong, sabi ko. Tumahimik sila. Natawa pa ako, yung isang kabatado, sabi niya, hindi naman ako kasama nung Thursday, sir eh. Isip ko, hindi siya kasama ng Thursday, pero nung mga nakalipas sa araw, nagpa-practice siyang kasama. Sabi ko, ano ba nangyayari? Kaya sabi ko sa kanila, yung dance nyo, nung revival lang yon? Wala na? Sabi ko sana, paano yung nagtamborin, yung nagganon pa ng pamaypay? Nung revival lang yon? So, next year ulit. Diba? Kaya nga nag-usap kami ni sister wife ko, ni Ate Jack, oo nga, dapat yung sumayaw ng revival, yung mga nagtamborin, yung mga dance, dapat maganda ata every first Sunday ginagawa nila yun eh. Oo. Kasi yung pagtapos ng revival, wala na. So, ibig sabihin, nag-perform lang sila. Kasi 'di ba? Sabi nga dun narinig natin, ginawa nila 'yon para sa Panginoon, para sa pagpupuri sa Panginoon, 'di ba? And actually natutuwa nga ako dun, alam bakit? Kasi pamangkin ko si Jacob, gumagaya sa kanila. Kaya nga si Jacob, sinabihan ko na, gusto mo bang sumali sa kanila? Maglingkod ka rin? Sumayaw ka, magtamborin ka? Sabi ko. Because I think it's a good way kasi 'di ba nakikita mo na sa pamamagitan nun maraming mga batang nagpupuri, 'di ba? Sumasayaw, ginagaya yung dance step nila. It means gusto rin nilang gawin 'yon para sa Panginoon. Pero kung araw lang ng revival 'yon, paano yung mga bata maghihintay pa ng next year? Hindi na mga bata yun. Kaya nga, ang tanong, next year ba, revival na naman? Di ba parang... Funeral na. Di ba parang... di ba? Funeral na. Annual revival. Annual revival? Kaya nga, di ba dapat ang nire-revive, patay lang.
Nung revival night no Thursday, hindi na tayo patay, buhay na. So it means dapat yung next na event, kung maging revival man yan, hindi para sa'yo. Kasi revive ka na eh. Diba? Ang tawag doon dapat, recharge lang. Diba? Hindi revive. Kasi ang revive sa patay. So, kung ikaw ay na-revive na nung Thursday, dapat, kung attend ka ng next revival, kumbaga, recharge lang sa'yo. Hindi revival. Ang hirap noon, yearly ka namamatay. Ang hirap nun. Yearly ka rin nabubuhay. Oh, yearly ka rin nabubuhay. Oh. Di mas maganda ito, kung gano'n ang mangyari, dapat yung revival natin, araw ng mahal na araw. Oh. No, kasi 'di ba? Ganun din ang ano eh. 'Di ba? Patay. Oh. 'Di ba? Pero kidding aside, dapat ganun talaga. Oh. Ewan ko sino ba ang leader ng dance na 'yan, ng tambourine. Dapat gawin ng ministry ni sayang. 'Di ba? That's a ministry for the Lord. Oh. Kailangan din balik tayo yung first love. Oh, that's, yeah. Kaya nga dati may tambourine ministry, tapos biglang nawala. O kasi yung love. It's not true. Yung love nila na-wither, nawala. Oh. Ngayon, may mga bata, ngayon, excited. O, diba? Sayang. Isang way din yung para ma-disciple yung mga bata. Oh. At the early age, nag-aano sila. Oh. Kaya nga si Jacob kanina, bago tayo mag-podcast, pinatayo ko sa tabi ko, sabi ko, ituro mo sa akin i-share mo sa akin, ano yung natutunan mo kanina sa worship service sa children. And praise God, nag-share naman siya. Kung ano yung mga nawa niya, ano yung mga naintindihan niya, na itinuro sa kanila sa baba. Sabi ko, maganda yan. At naayos yung natututo siyang ihayag yung mga naunawaan niya. Diba? Tapos kanina, sinare niya sa mama niya. Oh, sabi ko, wow, that's good. Dapat ganun tayo. Oh. Diba? Kaya nga dapat yung youth fellowship nyo, hindi laging natatapos na may question. Dapat laging resolba. Para maunawaan nila. Kasi, yan, start na ng classes bukas, paano na? Oh. Ayan na yung mga attack na, nasa classroom na bukas. Oh. Oh. Simula na yan. Simula na bukas niyan, yung labanan. Oh. Ginawa niya. Nag-revival na kami. Diba? Actually, nakakatawa nga yun eh. Alam mo ba na parang before yung revival night natin no Thursday, nag-struggle ko yun. Parang, yun nga eh, naramdaman ko yung tinatry kong i-share, imbitahan yung mga kasama natin sa D&D session group. Nag-struggle ako physically, mentally, spiritually. Ang hirap. Sabi ko, ang hirap pala. Habang iniisip ko nga, paano ko sasabihin, anong message yung gagawin ko. Hanggang sa kung ano nang papasok na pa, ano ba yan? Baka sabihin nila, weirdo ako. Naku, Christian ka pala. Ganyan-ganyan. Tapos, naku, baka biglang di na nila ako kausapin, layuan na nila ako. Ang dami ko nagiging tanong. Hindi ako panatag. And then, nung nasa prayer room ako nun, umupo lang ako, and then nagpray ako, sabi ko, Lord, hindi, gagawin ko to kasi love kita eh. Hindi man, layuan man nila ako, okay lang. Basta kailangan sundin ko yung utos mo na we need to share the gospel. Na kailangan ipakilala ka namin. Kahit na sa pamamagitan lang nito. And then, shinare ko. Actually, hindi ko nga, ang ginawa ko nga, minessage ko sa group. Pinost ko talaga, busy ba kayo sa Thursday? Ganun lang. Tapos,
Tanungan na sila, anong meron, anong meron, anong meron. Kinakabahan ako. Anong i-reply ko? Oh, kaya ang ginawa ko nun, isa-isa ko silang minessage. Isa-isa, like, ikaw, pwede ba ganito? Meron kami event sa church, revival night. 2 hours, walang respond. Sabi ko, eto na. Baka sabihin nila, weirdo ako. Wag na, baka layuan na nila ako. Pero hindi, may mga nagtanong anong church yan? Anong address? Anong revival night? And then, pinaliwanag ko na, revival night, makikinig lang tayo ng Word of God, praise and worship, singing, dancing, ganun lang. Tapos oras, saan yung address, ganyan. Sa awa ng Diyos, hindi sila pumunta. Kasi walang available. Pero, nung nagawa ko yun, medyo na ano ko yung pangamba sa puso ko, medyo nawala eh. Pwede mo sabihin hindi siya success, pero I think, sabi nga ng Panginoon basta sumunod ka lang eh. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo na. Gawin mo lang. Huwag mong intindihin yung outcome. And, nagkaroon ako ng peace that time na, wow, almost 5 years ko na silang kasama. Yung iba, 5 years ko nang kilala. 3 years ko nang kilala. 2 years ko nang kilala. Pero, na-invite ko sila sa gawain. Kahit hindi sila pinayag, kahit hindi sila pwede, hindi sila pinayagan. At least nagawa ko ipaalam na merong event ang church. Nakakatawa. Kaya nung Thursday na yun, nag-message pa nga sila na, oy, good luck sa event nyo. Good luck sa event nyo ni God. Nag-message sila, nakakatawa. Kaya sabi ko ngayon, pinagpipray ko talaga, nawa magkaroon pa tayong event sa church. And then, invite ko sila. Invite ko ulit sila. Sabi ko, kahit na ganun lang ulit na hindi sila pwede. Basta ma-invite ko lang sila ulit, gagawin ko ulit. Diba? Iba yung feeling pag ginawa mo yun para sa Panginoon. Tama. Nag-invite ba kayo? Nandun na sa isip ko. Kayo, nag-invite ba? Naka-invite ako. Oh. Yung sinabi, yung sinare mo yun sa akin nung ano, sabi ko, tama nga. Kasi kahit ako, natatakot akong kaya kong i-message sila personal. Pero pag sa GC namin sa school, ang natatakot ako kasi, alam mo yun, iniisip ko yung social status ko. Oh, ganun din yung ano ko eh. Isipin nila, weirdo ako. Parang, nag-hallelujah ako na ganun. Parang close mo kasi sila di ba? Parang, kung kano mo sila, di nila alam na ganun ka. Pag nakita nila, baka, alam mo yun, pakatawanan ka nila, kaya parang, sige, wag na invite parang ganun. Kaya sabi ko, sige na nga, kahit i-send ko lang to sa GC namin. Sabi ko, kung gusto nilang pumunta, sige, pumunta na sila, bahala na. Sabi, kinulos ko lang siya, di ka na bahala. Kaya nga, dun sa natag dito. Kasi, yung isang kaklasmate nakapunta siya kasama yung girlfriend niya. Sabi ko, ba't nakapunta ka? O, diba? Iba yung feeling kasi na gagawin mo to sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan na hayaan mo na yung outcome. Diba? Ganon din yung naramdaman ko nung nag-mission trip tayo na paano pag walang pumunta sa gawain. Lalo na nalaman natin may patay sa bunga. Naku, isip-isip ko na walang pupunta sa fellowship. Pero hindi, tuloy pa rin kahit na pamilya lang ni Pastor. Ang isip ko nun, kahit pamilya lang ni Pastor Arcel tsaka Pastor Oliver, yun lang, walang problema. Tuloy gawain, praise and worship. Then, i-share natin yung natutunan natin sa church. And, sa awa ng Panginoon, nairaos yung gawain natin na maayos, payapa. Diba? Nagamit pa tayo. Niloob ng Panginoon na mag-testify tayo sa patay, tumugtog sa patay, 'di ba? Sabi ko, wow. Basta gawin mo lang ng walang pag-aalilangan sa Panginoon. Hindi ka manghihinayang. Kaya nga dyan, sumama ka na sa Aurora. Wala,
Kailangan mo lang sumunod. Wala kang ibang gagawin kundi sumunod. Kaya pinagpe-pray ko talaga yun eh. Lalo na ngayon nga yung nawa loobin na si Ate Jessica nyo manalo do sa raffle na sinalihan niya. Kasi pinagpe-pray namin, sabi namin, Lord, pag yung kung loobin na yung sasakyan is ipagkalo mo, itutuloy talaga namin yung mission trip sa Aurora. Oh. Action, no? Wala nang problema yung sa pamasahe kasi may sasakyan na. Oh. Yun yung nasa isip ko. Kaya sabi ko, pero let your will be done. Let your will be done. Diba? Kaya nga dapat I don't know, ano bang gagawin nyo sa next youth fellowship nyo sa ibang bahay naman? Ayun yung parang, hindi, that may gawain kami this week eh. Hindi sa, this coming Tuesday, kaso pinapag-pray pa daw. Tuesday? So, Tuesday. Bakit? May pasok, di ba? Tuesday. Oh, ayun nga eh. Kaya parang, dahil doon siguro, parang hindi natin tutuloy sa after Sunday, gano'n siguro. Kasi start na ng klase. Alam ko yung iba sa inyo wala pang pasok. Oh. Diba? Sayang. And I think dapat ganun nga na tama yung ginagawa nyo. Magkaroon kayo ng sarili nyong after session pag youth fellowship, pag-aralan. And then, tanungin nyo kung may naunawaan ba sila, may naintindihan ba sila. O, may umiiyak pa ba kasi makakaranas na naman ng problema. Dapat kausapin nyo. Nakakatawa. Promise, natatawa talaga. Kaya nga nagpapasalamat ako, wala ako dun eh. Kawawa sa akin yung mga yun. Kaya nga, tatawa. Kaya masagad kayo na. Walang umiyak sila bigla. Ewan ko sa inyo, ano ginawa nyo? Sila Grace daw eh. Bakit? Tinakot. Hindi pa ba nababutisma si Grace? Hindi. Kasi tatanong daw sila. Yung mga share kasi, Oo. Ano? Ano? Sige, tayo mo. Mga nag-share kasi, sila rin, hindi tinanggap nila baptism. Kaya natakot tuloy yung mga gusto mong mabautismohan. Parang next year na lang siguro. Hirap pala. Ay, nako. Ako, kung tatanungin nga ako, kung lulubin na papayagan ako ni Pastor Joe, magpapabautismo ako ulit eh. Kasi hindi ko naintindihan yung baptism ko. Ako yung tao na, uy, may baptism, pwede ka? Oh, sige. Oh, ganun lang ako eh. Naudyukan lang ako na mabautismuhan. Kaya nung nakaranas ako ng kapagsubukan, sinisisi ko rin ng Diyos na, akala ko ba ganito, ganyan. Oh. Diba? Hindi ko naintindihan eh. Kaya nga, ngayon na naunawaan ko na yung baptism, I think, kung lulobin nga, sabi ko, gusto ko mabautismuhan na naintindihan ko na yung baptism. Kasi parang... Pero okay na rin naman eh. Kasi... Oo, alam ko na, yun nga, ang baptism ay once in a lifetime. Pero parang yun lang yung Israelita lang. Yun lang yung mindset ko. Yun nga, di ba? Oh, ikaw, yun nga eh, parang Israelita nga eh. Baliktad nga lang, nabautismuhan ka, hindi mo lang alam ang dahilan. Di ba? Sila, nabautismuhan, hindi nila alam na nabautismuhan sila. Oh. Yun ang kumbaga, pagkakaparehas natin. Kaya nga, yun nga, kung loloobin talaga ng Panginoon, who knows? God knows kung ano mangyayari, di ba? Kaya, sana, nawa, tayo, mission trip ulit. Naghahanap-hanap na rin ako ng holiday. Kusang yung medyo mahaba-habang holiday, kahit 4 days lang na ganun. Sunday tayo, alis agad. Para, nawa, mission trip tayo ulit.
Tapos madagdagan na tayo ng isa. Yo! Oo. Diba? Kasi I think ito na talaga yung time na we should really grow. Diba? We should really deny ourselves. Diba? Sinabi mo na na-revive ka, ibig sabihin yan, hindi na ikaw yan. Diba? Kung na-revive ka, hindi na ikaw yan. Diba? It is now, you are now putting on Christ, the new man. So, hindi na ikaw yan. So, yun. Talagang gusto ko talaga sagarin ngayon yung mission na mag-share tayo sa mga church, sa mga churches natin. Yes. Sagarin na natin. Sa Aurora, bago tayo mag-Cebu, Aurora naman. Sayang, we need to encourage, we need to strengthen talaga. Diba? So, yun. Nawa na pagpala tayo ngayong gabi, napagpala tayo sa ating pagsama-sama. Sige po, Brother God, bilang Brother Jan, closing prayer. Okay. Ito na lang. Mga sama. Kaya sa akin, yung ang pag-aaral sa tema. Ito yung mga kabuhan na kita na yung kwento niya. At ako yung mga mga ba't na sa tema. At yung mga talaga na para yun na ito na kaya gusto na kasama. At marasan din naman sa tama na saan man ilanas na. Kaya nawala ko yung kung may wala ko na patayin ko naman. Kaya hindi na mamahal natin kami mahal ka man po na yung sa mga ginagawa naman ng ayos na dahil tumasa kami pagmamahal na sa iyo na ama pang aming samat lang in Jesus name we pray. Amen. Amen. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. God bless po and good night. It is